Just a small town girl living in a lonely. Kamusta mga ka-GA? Welcome sa aking channel na kung saan marami kang matututunan. Pag-uusapan natin ngayon ang bandang Journey na napabalita na papalitan na raw ang bokalista nila na si Arnel Pineda ng drummer nito na si Den Castronovo bilang frontman. Pwede natin siyang ibilang na isa sa pinakamahusay na drummer sa mundo ng rock music. Pero lingid sa kaalaman ng lahat, si Den Castronovo ay pwede mong ihambing sa boses ni Steve Perry at Arnel Pineda. Nakasama na ito ni Arnel mula pa noong magsimula ang kababayan natin noong 2007 hanggang mawala si Den Castronovo sa banda noong 2015 dahil naaresto ito dahil sa domestic violence case na inihain sa kanya ng kanyang girlfriend. Sa kasalukuyan, pagkalipas ng maraming taon ay makikitang ibinalik na si Den sa Journey sa mga huling concert ng mga ito. Marami ang haka-haka mula sa mga taong ayaw na ayaw kay Arnel na ibinalik daw umano si Den para ihanda umano ang pagpapatalsik sa ating kababayan. Dahil sa huling concert ng mga ito ay makikitang nag-struggle si Arnel sa matataas na awitin. At dahil sobrang ganda naman talaga ng boses ni Den, nasabi ko nga ay pwede mong ihambing sa boses ni Steve at Arnel, ay nabuhay ang dugo ng mga kating-kati sa pagbagsak ng ating kababayan. Kung panonoorin mo nga ang mga video na si Den ang kumakanta, ay karamihang mababasa mo sa mga komento ay ang mga salitang patalsikin na sa Arnel at ilagay na si Den sa harap ng stage. Makikita mo rin na dalawa na ang drummer ng Journey ngayon na sabay tumutugtog. Kaya lalong lumakas ang argumento ng mga nagsasabing aalisin na si Arnel Pineda at si Den Castronovo na ang ipapalit. Ang tanong, may plano ba talaga ang Journey na palitan ng kasalukuyan nilang frontman na si Arnel Pineda? Kung may kakayahan na pala si Den na maging frontman ng banda, bakit naghanap pa sila ng iba nung nawala ang boses ni Steve o Jerry? Ano nga ba ang katayuan ni Arnel Pineda sa bandang Journey ngayon? Ang mga katanungang ito ay matagal nang sinasagot sa lahat ng interview ni Den Castronovo at yan ang tatalakayin natin sa video na ito. Pero bago tayo magpatuloy, ay inaanyayahan muna kita na mag-subscribe kung mahilig ka sa mga ganitong paksa at ilike mo na rin ng video na ito bilang suporta sa aming channel. Si Den Castronovo ay unang tumugtog bilang drummer na kasama si Neil Shan sa bandang Bad English na nagpasikat ng kantang When I See Your Smile. Maaga ding nabuwag ang banda kaya nagpalipat-lipat pa ito sa iba. At dahil alam ni Neil Shan na alam tugtugin ni Den Castronovo ang mga kanta ng Journey, sinama niya ito bilang bagong drummer ng banda. Dahil noong mga panahon na yon ay naisipan nilang magpatuloy kahit wala si Steve Perry noong 1998. Dito na din dumating ang noon ay bagong bokalista ng banda na si Steve o Jerry. Para sa akin si Den Castronovo na talaga ang pinakamagaling at tamang tao na pwede mong ilagay o ipalit sa pwesto ng ating kababayan na si Arnel Pineda kung totoo ang gusto na nilang alisin ito sa banda. Sa katunayan, nung panahon na biglang nawala ang boses ni Steve o Jerry, si Den Castronovo na ang sumalo sa vocalist duties nito hanggang makuha nga nila si Jeff Scott Soto. Masasabi nga natin na si Den ay may experience na sa pagiging frontman ng banda. Pero para sa akin napaka-unfair naman siguro kung iahambing ang boses ng mga awit na kumakanta lang ng 3 awitin kumpara sa isang Arnel Pineda na tumatakbo, tumatalon, humaharap sa libu-libong fans at kumakanta ng halos lahat ng catalog ng Journey sa mga concert nito. Para sa akin walang higit na nakakaalam o mas nakakaunawa sa hirap na ginagawa ni Arnel Pineda sa pagiging frontman ng Journey kung di si Den Castronovo lamang. Sa lahat nga ng interview nito kahit nung panahong wala siya sa banda, wala itong bukang bibig kung hindi ang sabihin kung gaano kahusay at kagaling ating kababayan na si Arnel Pineda. Sobrang hinangaan niya si Arnel bilang bokalista nila. Ayon pa nga kay Din, sobrang importante sa kanila at mahal ng banda si Arnel Pineda. Kapatid umano ang touring nila sa kababayan natin mula pa noong matanggap ito bilang bokalista ng Journey. At kahit laging sinasabi ni Den na sobrang idol niya si Steve Perry, hindi din nagdadalawang isip na sabihin sa mga interview nito na sa buong karera niya bilang drummer si Arnel Pineda umano ang isa sa pinakahinahangaan niyang frontman. And of course Arnel, best singers I've ever been able to work with in my life. Just amazing, sick. Nung mawala si Den sa Journey at natapos niya ang kanyang rehab ay bumalik si Den sa pagtugtog at naging bokalista pa ito ng Revolution Saint. Sobrang ayaw talaga maging bokalista ni Den ng banda lalo na ng Journey
na kilalang kilala sa napakabrutal na awitin nito. Kaya paulit-ulit niya itong sinasabi. Kaya nung magpa siya ito na maging bokalista ng Revolution Saint, may nagtanong dito kung ano ang nagtulak sa kanya para mapapayag bilang maging bokalista ng banda. Simple lang ang naging sagot nito. Nasa likod pa din naman daw siya ng drum set habang kumakanta. Kasi ayaw din naman daw niya na pumwesto sa harap ng stage. Mas komportable siya umano na nagtatago sa likod ng drum set. Ang isa pa, natuto umano si Den sa ating kababayan na si Arnel Pineda kung paano umano maging mahusay na frontman ng isang banda. Kasi ayon sa kanya, habang pumapalo siya ng drums, pinapanood niya rin si Arnel kung gaano ito kagaling mag-perform sa stage. Naikwento pa nga niya ang hindi niya makakalimutan na unang tugtog ni Arnel Pineda kasama ang Journey sa Chile noong 2008. Ito rin ang tinatawag ni Nelshan na audition ni Arnel sa banda na ginanap sa 20,000 katao. Kaya naman napahanga nito ang buong banda sa naging performance ng isang first-timer at nooy sobrang kabado na si Arnel Pineda. At ayon kay Den Costronovo, maging siya ay wala sa sarili nung magsimula ang concert na iyon. Dahil bigla siyang nakaramdam ng kaba nung pumasok sa isip niya na first time nga lang pala ni Arnel nakakanta sa ganong karaming tao at first time din nakasama sa pressure ang bandang Journey. Natakot siya na baka hindi kayanin ni Arnel Pineda ang lahat ng stress sa oras na iyon. Pero nagulat ito kung paano ginawang wild ni Arnel ang mga fans sa sobrang ganda ng performance nito. At hinangaan ito kung paano nito itinonekta o isali ang mga manonood na para bang kabahagi ang mga ito sa kanyang performance. At isa pang kinagulat umano ng buong banda ay ang pagtakbo-takbo at pagtalo ni Arnel sa bawat sulok ng napakalaking stage habang kumakanta ito. Sabi pa nila kay Arnel na huwag tumakbo at mag-focus lang sa pagkanta dahil napakabrutal talaga ng awitin ng Journey sa sobrang tataas na mga awitin nito. Nag-alala sila na baka mawala ng hangin si Arnel at hindi matapos ng maayos ang buong concert. Pero tulad ng nangyari, nakaya ni Arnel na pagsabayin ang pagkanta, pagtakbo at pagtalon sa buong concert na nakatulong naman para mas mahalin ito ng napakaraming fans. Hindi lang umano kumakanta si Arnel, ibinibigay din umano nito ang lahat-lahat sa kanyang performance at yan ang dahilan kung bakit sobrang taas ng paghanga at respeto ni Den kay Arnel. Isa din si Den Costronovo sa matapang na nagtatanggol sa kababayan natin mula sa mga bashers. Ayon din kay Den, sobrang sawang-sawa na siya sa mga negatibong komento. Tulad ng kung walang Steve Perry, wala nang Journey. Kung walang Steve Perry ay hindi na daw Journey ang banda. At kung walang Steve Perry ay isa na lang daw cover band ang Journey. Mas marami umano ang direktang bash kay Arnel dahil umano sa kulay at lahing pinanggalingan nito. Kaya naman sa isang interview, tahasang sinabi ni Den Costronovo na dapat umanong unawain ng mga fans na wala nang makikita ang Journey na hihigit pa kay Arnel. Hindi lang umano sa boses na kasing tunog ng kay Steve Perry ang meron kay Arnel. Mas malaking bagay umano ang pagkatao nito. Hindi umano nagkaroon ng sobrang solid at ganda ng chemistry ang banda sa ibang bokalista bukod kay Arnel Pineda. Mahal umano si Arnel Pineda ng banda na parang kapatid. At kung dumating umano ang panahon na ayaw na o hindi na kaya ni Arnel na magpatuloy sa pagiging frontman ng Journey, tahasang sinabi ni Den Costronovo na hindi na sila hahanap pa ng bokalista. Tuluyan na umanong magre-retiro ang bandang Journey. Pero syempre, sa sinabi ni Den, maaaring iba naman ang opinyon ni Nelshan at posibleng ituloy pa rin ito ang bandang Journey kung halimbawang umayaw si Arnel. Pero ang mahalaga dito ay yung sinabi ni Den Costronovo na napakalinaw na wala itong plano na palitan si Arnel Pineda. Bukod sa natatakot itong maging frontman ng Journey, ay abot langit din ang pagmamahal nito at respeto sa kababayan natin na si Arnel Pineda. Isa lang ang misyon niya ngayon sa banda, ang bigyan si Arnel ng sapat na pahinga sa bawat concert nila. Para sa naghihintay na bumagsak si Arnel Pineda, pasensya na kayo pero mananatili siya sa banda. Marami pang concert ang idadaos nila. At napabalita nga na magre-release sila ng bagong album sa susunod na taon. Ayan, inyong nasaksihan ang ating talakayan. Kung nagustuhan mo ang video na ito, ay naanyayahan na kita na mag-subscribe sa aking channel. Pindutin mo na rin ang notification bell para ma-update kita sa mga bagong video. Maraming salamat po mga ka-GA.